Sa CCTV footage, makikitang lumipat ang motorcycle rider na ito sa inner lane ng Governor Panotes Avenue para mag-overtake sa nakahintong truck sa barangay Gubat, Daet, Camarines Norte, Sabado ng gabi. Pero pagbalik niya sa kanyang linya, nasagi niya ang pole barrier sa ikinakabit na booster pump ng water utility company na Prime Water Camarines Norte. Patay ang rider dahil sa tinamong head injury matapos tumilapon ang suot niyang helmet. Tumanggi sa panayam ang pamilya ng biktima. Pero ayon sa isang consumer protection advocate, wala sanang namatay kung nasunod ang March 2, 2025 na completion date ng proyekto. Sa sitwasyon na meron silang mga in-excavate, ang napansin ko talagang matagal bago maibalik sa dati na iniwan talaga nakatiwangwang. Pero giit ng pamunuan ng Prime Water Camarines Norte, hindi nakatiwangwang ang proyekto at nakatakda itong tapusin ngayong linggo. Nakikipag-ugnayan na rin ang tanggapan sa head office para sa anumang tulong na pwedeng maiabot sa pamilya ng biktima. Sa La Trinidad, Benguet, patay din ang motorcycle rider matapos sumalpok sa elf truck noong Martes. Sa kuha ng CCTV sa lugar, nakapag-overtake pa sa SUV ang rider bago sumalpok sa truck pagsapit sa pakurbadang daan. Tumilapon ng ilang metro ang rider. Nadala pa siya sa ospital pero pumanaw dahil sa traumatic brain injury. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang driver ng truck. Sapul din sa CCTV ang pagbangga ng humaharurot na motorsiklo sa tumatawid na lolo sa Barangay Libertad sa Nabas, Aklan noong Lunes. Bumagsak at nagtamo ng mga sugat ang 86 na taong senior citizen na namatay kalaunan. Tumilapon naman ang rider at nagpapagaling na sa ospital. Wala pang desisyon ang pamilya ng biktima pero inihahanda na ng pulisya ang reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa rider. Sa video na kuha ng dashcam, kita ang pagbangga ng delivery truck na ito sa motorsiklong papahinto sa kanto ng G. Araneta Avenue, corner Mauban Street kaninang umaga. Ayon sa QCPD Traffic Sector 1, pauwi na sana ang lalaking rider matapos ihatid ang asawa sa trabaho nang mangyari ang insidente. Kargado ng 400 hollow blocks ang delivery truck na galing Commonwealth Avenue at papuntang A. Bonifacio Avenue para maghatid ng construction supplies. Ang problema, yung motor magbibigay ng way sa intersection, nag-minor, yung truck naman nakasunod niya, alam niya mag-minor, hindi nakapag-brake, hindi nagbigay ng keep the distance para hindi mabangga yung nasa unahan ng motor. Paliwanag ng driver ng truck, nagulat siya sa biglang paghinto ng motorsiklo. Bigla lang siya momento, tas tandaan na yung takbo ko nun. Nagulat lang namin, bigla siyang umito sa harap namin Kaya siya na gumbol Nangingin lang ako ng pasensya. Hindi naman sinasadya Nasa kustodiya ng QCPD Traffic Sector 1 ang driver ng truck kasama ang 2 pahinante. Dinala naman sa ospital ang rider na dinadaing ang pananakit ng likod. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property with physical injury ang driver ng truck. Ang pagsalpok ng sasakyan sa mga nasabing establishmento. Makikita na tinamaan din ang 2 minor de edad na nasa loob ng bilyaran.
Pero bago pa man sumalpok, 2 pedestrians at isang nakaparadang motorsiklo ang nasagi rin ito. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver ng sasakyan habang binabagtas ang Maharlika Highway patungong bayan ng Labo. Kabilang sa sugatan ang isa sa mga sakay ng SUV, Pinalibutan ng mga pulis ang isang bus na puno ng mga pasahero na biyaheng Maynila sa Star Tollway sa Santo Tomas City, Batangas. Pinasusuko nila ang 5 lalaking tumakas sa Batangas Provincial Jail sa bayan ng Ibaan. Ang isa sa kanila dumaan sa bintana ng bus. Walang magpapatutok! Taas ang kamay ha! Taas ang kamay! Ilang sandali lang, magkakasunod nang lumabas sa pintuan ng bus ang iba pang mga tinutugis. Sabi ng driver ng bus, hindi niya alam na mga takas pala ang 5 sumakay sa kanya. Nalaman na lamang niya ito nang tawagan na siya ng kanilang inspektor. Sabi sa akin, ay mag-alalay ka na, sinusundan kayo ng pulis, itigil mo dyan sa Santo Tomas sa may CR. Ay, nervyoso ako. Baka ito yung mga hostage doon eh. Pinababa ng mga pulis ang bus driver at pinapatay ang makina. Noong una, ayaw umanong sumuko ng mga takas at humingi pa ng media. Pero matapos ang halos 20 minutong pakikipag-usap, sumuko rin sila. Nakumbinsi naman natin na peacefully mag-surrender sila. Kinausap ko lang po yung sabihin na natin na nagtumayong leader sa kanila. At gusto lang nila makausap yung pamilya, hindi naman daw sila lalaban. Na-recover sa kanila ang isang caliber 9mm, mga bala, balisong at halos 60,000 pisong cash. Natuntun din ng mga pulis ang 3 pang tumakas na PDL na nagtago sa gubat malapit sa provincial jail. Ayon sa investigasyon, bandang alas 9:30 ng umaga, habang inihahanda umano ang mga PDL para kumain, biglang sinunggaban ng 4 sa kanila ang nag-iisang jail guard. Tinayimingan lang nung mag-isa lang yung kanilang bantay at nung i-open yung gate para dun sana sila, dadalhin sila dun sa public utility room, eh sinunggaban siya, nagawa ng baril, tinutukan ng balisong at inagaw yung susi and then ibinasok itong provincial guard doon sa loob ng selda. Ayon sa mga PDL na muling naaresto, hindi na nila kaya ang anilay pagpapahirap sa kanila sa loob ng kulungan. Hiniling rin nilang wag na silang ibalik sa provincial jail. Pinabubugbog na po kasi kami ron eh. Sino? Mga jail guard ko. Bakit? Ewan ko po sa kanila, gawa nung nagkapalitan po ng nanunungkulan doon. Ang hiniling po sana namin, sana po hindi po kami mababalik doon dahil delikado nga po kami doon. Sana po kahit sa Tanawan na lang po kami mangulong. May mga kasong murder, robbery, homicide at paglabag sa batas sa illegal na droga ang mga tumakas. 2 sa kanila ang patuloy pang pinaghahanap. Nasa ilalim ng pangangasiwa ng Kapitolyo ang provincial jail, kaya iniutos na ni Governor Vilma Santos Recto ang malalimang investigasyon sa nangyaring pagtakas ng mga PDL, lalo't may aligasyon ng pang-aabuso.